kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Congressman, isang mahalagang katungkulan sa pamamahala sa bayan. Silang mga nasa Kongreso ang inihalal ng taong bayan para pagtibayan ng batas, maging tagapagsalita ng lugar na kanilang nasasakupan upang malaman kung ano nga ba ang mga bagay na dapat ibigay sa kanilang mga mamamayan upang mapabuti ang kanilang kabuhayan. Ang mga kongresista rin ang mga tagasuri ng pambansang budget para masigurong pantay at tama ang bawat perang lumalabas sa kaban ng bayan papunta sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Katulad ng ibang mga posisyon sa pamahalaan, ang pagiging isang kongresista ay nababalot rin ng napakaraming iskandalo. Kahit sa mga pelikula sa Pilipinas ay madalas na ipinapalabas na ang mga kongresista ay tila napakagahaman sa pera. Sila rin ang mga utak sa ilang illegal na gawain na sigurado namang may malaki silang perang nakukuha. Mahirap mapatunayan ang mga ligasyong ito sa bawat kongresista na nanunungkulan, kahit pa na ang ilan sa kanila ay bistado na ang gawain sa kanilang lugar. Pero dahil sa pera, kapangyarihan at koneksyon ay palaging nakakawala ang mga kasong katulad nito sa mga sinasabi nilang kongresistang mga buwaya. Kamakailan lang ay nagulat ang mundo ng social media nang kumalat ang video na may pamagat na The Road to My Mansion, kung saan ay isiniwalat ng sarili mismong anak ng dating kongresista ang nakakalulang 20 hektaryang lupa na pinatayuan ng isang malaking mansyon para umano sa kasintahan nito. Ang anak ng kongresista na pumisto sa kanyang ama ay nagngangalang Alfonso Alvarez. Siya ang anak ng dating congressman ng Davao del Norte's 1st District na si Pantaleon Diaz Alvarez, o mas kilala sa tawag na Bebot Alvarez. Dekada 90 pa lang ay nasa politika na si Bebot. Nagsilbi itong Secretary of Transportation and Communication sa gabinete ni nooy Presidente Gloria Macapagal Arroyo mula 2001 hanggang 2002. Kilalang kaalyado ni FPRRD itong si Bebot na suportado talaga noon ang proposal ng dating Pangulo na federalismo. Matindi ang pasabog ng anak nitong si Bebot patungkol umano sa nakakalulang mansyon na ipinatayo ng kanyang ama, kung saan ay nagtataka ito kung saan ba talaga nanggaling ang perang ginamit nito para mabuo ang tahanang parang kaharian. Direktang winasak talaga ng sarili niyang anak si Congressman dahil sa isiniwalat nito. Ako po si Alfonso Alvarez, pinakapanganay na anak na lalaki ni Congressman Bebot Alvarez at ang naging District Chief of Staff niya mula 2019 hanggang early 2024. Actually, yung Road to My Mansion, medyo isang bagay na nakakahiyang aminin, di ba? Na totoo, pero andyan na nga, no? Pinagawa niya ng mansion si Jen Maliwanag, girlfriend niya, dito sa Botanical, no? Ang nagpagawa nun, si Kong. No? Naka-acquire siya ng parang 20 hectares na property dito. Malaki yan eh. It's a 20-hectare property. And yung mansion is sitting on top of a hill, no? Before ka umabot dun sa mansion, gikan sa gate, no? Murag na kay zigzag road, murag kang mo to Baguio City ba? Hindi kaya ng ordinaryong tao siguro kasi materialis fuertes yung mansion eh. Lahat ng mga klase na magandang kahoy, materialis, alam po nga, sabi malaki pa ni Jen noon na bintana daw, parang imported pa eh. Galing sa somewhere, sa Thailand pa yun. Dahil remote ang lugar na pinatayuan ng mansyon, rason para kinakailangan itong mapagawa ng kalsada mula sa main road hanggang sa doorstep ng mansyon. Pero wala itong imposible kapag may perang panggastos. Pero ang tanong, saang pera kaya nang galing ang ginastos para magawa ng kalsada papasok sa mansyon ng GF ni Kong?
Kasi I think 20 hectares yun. Tapos yung buong 20 hectares na yun, na palibutan ng concrete perimeter wall. Medyo magastos siguro ipapaderan mo yung 20 hectares. May kalsada pa, pinakoncrete mula sa baba, sa highway, paakyat dito sa mansion mismo. Pero alam ko, pera ng government yung ginamit pa, yung mula sa baba paakyat doon sa bahay niya. Sinabihan niya yung contractor na idiretso na doon sa bahay niya yung road to my mansion. Totoo yan kasi nagpagawa naman talaga, makita naman natin ng kalsada mula sa highway papunta doon sa gate mansion. Pagkatapos sa gate sa mansion, naputol. Maliban sa malakahariang mansyon na naipundar ni Bebot base sa aligasyon ng kanyang anak, ay may mga iba pang ari-arian na pagmamay-ari ang dating kongresista. Bilyon daw ayon sa anak ang halaga kapag ipinagsama-sama mo ito. Hindi ko alam honestly kung paano nakapagpatayo si Kong ng ganyang klaseng mansyon dahil sa pagkakaalam ko wala naman siyang ganyang kalaking negosyo. Ako hindi ako familiar sa kung ano yung mga properties niya, no? Pero alam ko madami siyang napundar sa Siargao, mga beaches, ganyan. Iba pa nga siguro, may isla pa nga siguro siyang nabili doon, no? Basta, I mean, kahit sa Siargao naman, alam ng mga tao na madami siyang na-acquire na property. Alam ko sa Samal meron din pati sa Davao City, yung sa may parang bundok, yung parang sa Shrine, sa Shrine Hills. May na-acquire, lalo ng mga na-acquire niyan during speaker. Abot ang bilyon. Most likely. Pero yun lang, di ba, nakapangalan sa mga dami mga corporation. Dami corporation. Pagkakaalam ko. Hindi ibig sabihin na totoo na nga ang lahat ng mga sinabi na ito ng anak ng dating congressman dahil wala pa namang tugon ng ama nito sa mga aligasyon laban sa kanya. Kahit na may mansyon na talagang nakatayo pero siguradong may paliwanag naman dyan ang dating congressman at sana lang ay masagot niya ito para maging malinaw sa mga tao kung talaga bang totoo ang sinasabi ng kanyang anak o baka naman ito'y may hindi lang nagustuhan sa kanyang ama, rason para banatan niya ito. Gaano man sabihin ng ibang politiko na sila'y malinis at walang nilustay na pera sa kaban ng bayan, ay mahirap pa rin itong paniwalaan dahil kitang-kita naman talaga ang pag-akyat ng kanilang mga yaman habang sila'y nasa panunungkulan. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka bang totoo ang mga aligasyon ng anak ng dating congressman? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.